Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay area. Iba't ibang mga mega projects ang tinatayo ngayon. Dito sa Manila Bay ang bibigyan natin ng update. Ito na pala ang latest na progress sa ginagawang SMDC Sands Residences. Dito yan sa may Rojas Boulevard sa Maynila. Isang bagong residential condominium na may taas na 51 floors. Ang dami ng mga kondo ng SM dito sa may Rojas Boulevard at ito nga ang pinaka-latest na project nila. Dito naman tayo sa may Raha Sulaiman Plaza. Ongoing na pala ang renovation na ginagawa sa dating Grand Boulevard Hotel na nasunog. Nasa likod naman yan makikita natin ang Aspire Tower, isang bagong residential condominium na matatapos na rin. Ilang taon din ang nakalipas mula nang magsara ang Grand Boulevard Hotel at ngayon pa lang nasimulan ang renovation nito. Patuloy na nga ang transformation dito sa Manila Bay area at marami pang mga bagong proyekto ang tinatayo dito. Para sa mga nagtatanong naman, andito tayo sa location kung saan nakatayo dati ang Harrison Plaza. Na-demolish na nga yung dating Harrison Plaza at ito ay nabili na ng SM at tatayuan na ng bagong SM Harrison Complex. Malawak yung area na i-develop dito ng SM pati na dito sa kabilang side. Isang bago at moderno na 5-story mall na may kasama na mga residential condominium, office buildings at marami pang iba ang itatayo dito. Sa ngayon ay sisimulan pa lang na itayo ang bagong SM Harrison, isang kaabang-abang na proyekto dito sa Maynila. Nasabi ko nga kanina na marami ng mga bago na SMDC condominiums dito sa Rojas Boulevard ang naitayo na. Katulad ng nakikita natin ang SMDC Breeze Residences at Coast Residences.
Ang Traders Hotel nga pala na nagsara na. Sa ngayon hindi pa natin alam kung muli pa ba itong magbubukas o magkakaroon ng renovation o di kaya i-demolish na ang building na ito. Abangan pa natin yan sa mga susunod na update. Tatlo pala yung mga bagong residential condominium na tapos na dito. Yung Coast at Breeze Residences, kasama na yung Radiance Manila Bay ng Robinsons. Maganda rin pala yung Radiance Manila Bay. Dito muna tayo sa Harbor Square sa gilid ng CCP Complex. Marami na mga restaurant ang nandito, kasama na ang mga kilalang fast food restaurants. Isa pa sa mga purpose kung bakit tayo pumunta sa Manila Bay Area dahil pinayagan na nga na muling magsagawa ng reclamation at dredging activities ang dalawang proyekto na kasama sa sinuspinde ilang buwan na nakaraan. Ang Pasay Harbor Reclamation at ang SM Prime Reclamation. Yan palang dalawa na yan ang pinayagan na mag-resume sa reclamation projects na ginagawa nila. Yung iba pa na reclamation projects dito sa Manila Bay ay nakasuspinde pa rin. Andito tayo sa breakwater sa gilid ng CCP Complex. Hanggang dito na nga sa dulo ng CCP ang Pasay Harbor Reclamation Project. Doon naman sa kabila yung Manila Waterfront City at Horizon Manila na suspended pa rin hanggang sa ngayon habang patuloy pa ang evaluation na ginagawa ng DENR. Ipapakita ko muna sa inyo, ito yung dulo ng Pasay Harbor Reclamation na ilang buwan na nga ang ginawang pagtatambak ng lupa at buhangin dito. Ngayon naman pupuntahan natin yung pinakagitna ng Pasay Harbor Reclamation Project. At ito na nga, muli tayo nagbabalik dito sa Seascape Village. Sa likod nito makikita natin yung gitna ng Pasay Harbor Reclamation Project. Sarado yung papunta doon sa likod, kaya dito muna tayo sa taas. At kitang kita naman dito yung kabuuan ng Pasay Harbor. Mula dito sa taas, kitang-kita naman natin ang lawak na ng naitambak dito. 265 hectares ang lawak ng Pasay Harbor Reclamation Project at dalawang man-made islands ang itatayo nila dito.
Ito ang Island A at B at doon naman sa kabila ang Island C. Ang SM Prime Reclamation na nagsisimula na ulit ngayon sa pagtatambak. Ayon nga sa Pasay City Mayor, muli nga silang binigyan ng go signal na ituloy na at tapusin ang ginagawa nilang reclamation projects. Andito tayo sa kabilang dulo naman ng Pasay Harbor Reclamation, malapit sa SM Mall of Asia Complex. Makikita naman natin dito kung gaano nakataas yung itinambak na lupa at buhangin dito. Napakaganda pa naman ng bagong Pasay Harbor City at SM Prime Reclamation kapag natapos na. Mabuti na lang at pinayagan na uli sila na tapusin na ang mga proyektong ito. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga mega projects na ginagawa ngayon dito sa Manila Bay? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.